Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Mga ka-BBM, sa wakas, matapos ang halos isang dekada, ay inabsuelto na ng Malolos Regional Trial Court, Branch 19, itong si retired Army Major General Huberto Palparan sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention with serious physical injuries kaugnay sa mga kasong isinampa ng magkapatid na magsasakang sina Raymond at Reynaldo Manalo. Dahil dito labis-labis ang tuwa ng ating mga kababayan, partikular ang mga supporters ni General Palparan. Komento at reaksyon ng dating general na si Macanas, bagamat may katagalan ay gumugulong pa rin naman ang hustisya sa ating bansa. Good news po ito kasi kilala ko yan si General Palparan. Mabait yan. Samantala, naniniwala naman ang mga supporters at followers ni General Bantag na ganito rin ang mangyayari sa kanya, kung saan ay lalabas din ang katotohanan para mapawalang sala ang dating Bucor Chief. Kung ano itong nakikita kong kalagayan kaso ni General Palparan, ganyan din ang nakikita kong mangyayari dito sa ating minamahal na DG Bantag. So, yun lang yung basis ng judge to judge me as guilty. That's the only wala nang iba. Walang solid evidence. Walang solid evidence. Mayroon bang picture, Yes, mayroon bang an audio, tape recorder, mayroon bang materials na nakuha siya from these women. Tapos isa lang po ang nagsasabi. Siya lang ang witness. Siya lang talaga nagsasabi na. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Ano ba ang naging dahilan at nakulong itong si General Palparan ng halos 10 taon? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo. Matagal-tagal din mga kaibigan yun 10 taon. Isang dekada yun mga kaibigan. Po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ito po, good news. Sa wakas, ang daming nagdarasal nito. Ito na, answered prayers natin na nagmamahal kay General Palparan. At itong nangyari kay General Palparan, I believe, mangyayari din sa ating minamahal na DG Bantag. Malolos Regional Trial Court, absuelto na po ang ating minamahal na General Palparan. Hindi ko lang alam kasi meron siyang kaso noon na inelevate niya sa Court of Appeals. Kung parehas ba, kasi may decision na yung Court of Appeals na inayunan ng Court of Appeals yung decision sa lower court. So, pag-aralan ko muna, basta ako, I'm just so excited. I hope na hindi magbalita ng fake news itong Sunshine Radio. Basta ang alam kong kaso lang ni Major General Palparan, yung dalawang estudyante na nawawala serious kidnapping, illegal detention, nawawala. Yun, yung balita, absuelto siya. Inabsuelto siya ng Malolos Regional Trial Court na number 19. So, good news po ito kasi kilala ko yan si General Palparan. Mabait yan. Okay?
ah, tinatawag lang siyang berdugo ng mga makakaliwa. Well, in a sense, Palibasa mga kaibigan ko, no, kung sino man kumukontra sa kanya, binansagan siyang berdugo. So, ibig sabihin, nakakatakot talaga siya mga kaibigan at mahigpit talaga yung pamamalakad niya kung ganun. kung kalaban ka ng ating bayan, talagang berdugo siya. May kakaiba siyang style sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng bayan. But, kung ang pakikipag-relate niya sa mga sundalo, sa mga civilian, sa mga local officials, nako, super bait yan. Na-assign po ako sa Mindoro, na kung saan na-assign din si General Palparan. Kalakasan pa ng makakaliwang grupo sa Mindoro, nung dumating itong si General Palparan, nako, nabali ang kanilang spinal cord. Ibig sabihin, nabalda, halos hindi na sila makagalaw dahil kay General Palparan. At dahil sa napaka-epektibo na kampanya ni General Palparan laban sa mga kaliwa, yan, kung ano-ano na lang na issue ang ginawa, pagsira sa kanya, kaya yun, kumalat yung term na berdugo. So ito, yung kaso sa kanya, disappearance ng 2 estudyante, ang alam ko dito, politically motivated. Panahon ito ni President Noynoy, panahon din ni Dilima as Justice Secretary, malakas ang makakaliwa kay sa Aquino. Yun, nagtagumpay sila na kasuhan at makulong itong magiting na general. So, again, this is good news na inabsuelto siya ng Malolos Regional Trial Court. Okay? So, ang general na lumaban para sa bayan, hopefully, makakalaya na siya. Basta, i-research ko muna kung ano yung kaso niya noon na elevate niya sa Court of Appeals, na kinatigan ng Court of Appeals yung ano. I hope different ito. So, kung ano itong nakikita kong kalagayan kaso ni General Palparan, ganyan din ang nakikita kong mangyayari dito sa ating minamahal na DG Bantag. So, sa ngayon, archive yung kaso ni General Bantag. Ibig sabihin, wala mo ng trial kasi May posibilidad talaga mga kaibigan na magiging ganyan. Ano? Kasi wala naman silang ebidensyang pinapakita eh. mahina si Boying, mahina si Abalos. Hindi nila alam saan nagtatago ang ating DG. Sana magdasal po tayo na makayanan ng ating DG ang kanyang pagtago-tago hanggang 2028. Kasi naniniwala ako sa kanyang prinsipyo na habang nandyan si Boying sa DOJ, wala talagang walang maasahang hustisya na makakamit ng ating DG. Kaya sama-sama tayong magdasal na matago-tago siya o long live, mabuhay habang nagtatago, na hindi siya mahuli hanggang 2028. Congratulations po, General Palparan, magpahinga na kayo. I don't know kung kailan siya palalabasin. Basta ilang taon na ba si General Palparan? Ako 64 na ako eh. Mga 70 plus na ito eh. Mga 74, 75 siguro. Medyo matanda na. At ilang taon ba siyang nakulong? Mga mag 10 years na. So, salamat. At ito na yung divine justice. Nakialam na ang Diyos. Kasi ang korte naman, malaki ang tiwala ko sa ating korte ngayon. Kasi pinag-aaralan nila ng maigi yung kaso. Basta makapaghintay ka lang at yung due process, ito na nga, lumalabas. Kaya
justice is served kay General Palparan, maghintay lang po tayong mga bantag supporters. Ito po katanungan, sir. Sino po bang nagpakulong sa inyo? Well, actually, initiative ng NDF to. It has been a long, sa kanila, campaign nila against me. Since nakilala nila ako, I think, sa Bulacan Mayos Battalion Commander. NDF, National Democratic Yes, Front. so, yung... Front po ng mga CPP-NPA ito. Front of the CPP-NPA, Okay po. NDF. So, nag-umpisa doon, in Mindoro, tumindi ng, nung brigade commander na ako, I was neutralizing them in Mindoro. Na-clear naman natin ng bahagya, but hindi ako nagtagal doon because of their move pa rin na maalis ako doon. Nung nahuli ako, 2014, nagkaroon ng hearing or he stood as a witness in 2015. Noong 2015, before 2015, noong 2012, yung dalawa kong kasamang nahuli, nag-witness na rin siya against them at consistent pa rin sinabi niya, nagpasundo daw ako ng isang tao na nakapurma daw, maganda daw ang purma, tao ko daw siya at sinundo din dalbayad at binalik after 2 to 3 days. Now, nung umupo na siya 2015, I think February noon, sa hearing sa Bulacan, he suddenly changed his statement. Na-twist niya statement, sinabi niya, nandun din ako sa sasakyan, in a van. So, paano maging, yun? Bigla kang, nagka-amnesia ka ba? Ba't mo ngayon lang sasabihin yan? Samantalang noong 2012, nung mag-witness siya dito sa dalawang nauna kong may kaso, ang sinabi niya, consistent siya na ganun din. Verbal testimony, sinabi niya na sinundo. Tapos ngayon, na ako na yung kaharap, ako na yung linilitis, sasabihin mo nang nakita daw niya ako in the van. So, yun lang yung basis ng judge to judge me as guilty. That's the only wala nang iba. Walang solid evidence. Walang solid evidence. Mayroon bang picture, Yes, mayroon bang an audio, tape recorder, mayroon bang mga materials na nakuha siya from these women. Tapos isa lang po ang nagsasabi. Siya lang Isa lang ang nagsasabi. witness. Siya lang talaga nagsasabi na ganun daw. So nakita din daw na ako. But look nung sinabi niya nakita ako, on the first day na sinabi niya, bumaba daw ako sa van na sinakyan ko, van na puti. Nung bumaba daw ako, so in full view ako sa kanila, tsaka sa mga alleged mga sundalo na detainer noong dalawang bahay, holding them, yung mga So nakita ako. So bakit sasabihin niya ngayon, sasabihin niya na ang nagsabi na ng tao na susunduin ko, susunduin ako para dalhin sa akin, nandyan lang pala ako. Di ba? Tsaka bumaba ako. So kung bumaba ako, normally, sasalubong sa akin yung mga sundalo na nagtitin sa kanila, sasaludo yun. Ano po masasabi niyo sa pag-confront po ng AFP head-on, katulad po ni Major General Antonio Parlade Jr. dito sa Makabayan Black members, mga party list po In ng mga Congress. kaliwa, o in Congress, katulad po ng mga sila Zarate, Reyes, Elago. I appreciate and I admire Parlade for that. Once nagkasama rin kami minsan ni Parlade noon dito sa I think dito sa Region 4. Dapat lang naman na gagawin yun. Pero there's a way para ma-neutralize to. Ano po? If party list lang naman yan, the government, through the COMELEC, tawag nito, disqualify them as party list because they are not anymore, hindi naman sila Para sa bayan. para sa alleged marginalized group, Hindi, ang advocacy nila is mostly against government and they are supporting totohanan, they are supporting ang bayan muna, when I was in Mindoro and in other part of the countries na nandun ako, they are the recruitment agency, they are the training ground, at sila yung pagka nagkaroon ng palso, halimbawa, nagkamali yung mga NPA, sila yung tawag nun, parang reorientation area. So, organized, at sila yung recruitment as well as sila yung parang recruitment as well as reorganization. Sila yung sa kanila, nagbibigay ng
ng administration, administering the NPA requirements. Sila yung doon din iniipon nila yung mga support nila, pinapadala nila. At marami rin sa kanilang members are collection agent. Sila yung nangungulikta sa tao. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.